Mga Karos, good morning po. Good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, June 28, araw po ng linggo. Mga Karos, for today's video, bali, project update tayo sa project natin dito sa Lumino Home Space 5. Tapos, titingin po tayo ng tiles para sa Anyala Bel Air West project. Yung mga gagamitin po dun sa floor area. Yan, titingin po tayo ngayon. So, meron na po napili si client owner doon. Bukas naman po yung branch ng City Mini Home dito sa may Biga. So dyan po tayo titingin at saka baka dyan na rin po tayo bumili. Mga Karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Yan, project update dito sa Lumino Home Space 5 Angeli Inner Unit na ginagawa po natin dito. Bali 42 square meter yung floor area nya and 36 square meter yung lot area nya. Ayan, bali samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, mga Karos, nandito na tayo. Yan na, dala ko na yung kulang na pintuan dito at saka yung pinto para sa main door. Tsaka yung semento na hindi ko pa naibababa hanggang ngayon. So ito, mabababa na nila. Ayan na yung semento. Magandang araw nga pala kila client owner. So may ilang araw to na hindi po nakapag-overtime yung tropa rito gawa ng umuulan. Tapos meron kaming na-discover dito sa second floor kasi dati nagpalipad tayo ng drone dito. Ngayon isasama natin para makita natin yung kondisyon ng bubong. So ano ba yung kondisyon ng bubong nito, isama natin dito sa vlog. So nagpalipad ako ng drone dito. Yan si Jetly yung pinalipad natin. Pero kila client owner ko lang po yun ipinasa. So sa kanila. So dito isasama po natin mamaya sa vlog. Yung drone nga pala hindi po siya pwedeng paliparin kapag umuulan. Yan, bawal po pagka naulan. So, ito, kakausapin ko muna yung tropa rito, yung mga gumagawa. Tapos, itutuloy natin yung vlog. Okay, tapos na tayo mag-meeting. Yan, mahalaga ngayong araw ng linggo. Maibili kagad yung, mabili po kagad yung mga kailangan dito. So, ayun yung tropa. Yan, nagpe-prepare po ng ating buhangin. Yan, para rito sa installation ng tiles. So, ito na nga po pala yung update. So, bali ngayong araw na to, makikita natin yung kabuuan nito. Yan, may abang na rin po pala kami. Yan, yung abang na yan. Para dito kung magkakaroon ng aircon dito. Yan, meron na pong drain yan. So, i-connecta na lang po namin. Tapos, i-adjust namin yung bintana na to. Kasi kapag nagkaroon ng aircon dito sa loob, depende na lang kung floor standing. Kasi pag floor standing, hindi na kailangan i-adjust to. So, tinanong ka naman sila client owner, gusto nila rito split type. So, i-adjust pa namin to. Nasa 10 to 12 cm yung bintana. Coupling dalawa. Sige, noted. Iyan ako. Anong sukat? 1/2? 1/2. Okay, sige. Yan. Tapos itong main door, gusto nila client dito na palitan. Yan. Tapos dito, mapapansin nyo, yung risers ng cove ceiling, halos wala pa kasi unahin natin na ikabit yung mga pin light. Nahihirapan po kasi yung electrician kapag may riser na yan eh. Masikip na, hindi na masyadong nakakalikot, hindi na masyadong nakaabot ng kamay. So kapag naikabit yung mga pin light, yun, mag-aano po tayo. Maglapalagay na po tayo ng riser dito. So ito yung ating cove ceiling. Ang makikita rito sa cove ceiling, center light, strip light, tsaka yung mga pin light. Tapos dito mapupunta yung location ng TV console. Yan dito banda. So sa TV console, bali ano po siya, merong cabinet dito, staircase below, may cabinet dyan. Tapos nandun po yata yung pinaka-shelves. Yan, may shelves dyan, nandito yung TV console. Tapos magabang tayo ng pipe para sa dadaanan ng internet connection para nakatago. So ano pa ang rito? Ano pa ang mga nagawa? Ayan. Yung mga nagawa rito, yung PVC ceiling panel na palitan na natin. Tapos schedule na rin to para sa installation ng tiles. Ito, schedule na natin. Tapos, ayan, nandiyan naman po yung mga tiles ang gagamitin doon. Isa 60 by 120. So, ito naman, may mga materials pa tayo rito. So, may may mga karagdagan lang, may mga pahabol. Itong part ng wall na to, schedule for demolition na din po ito. Schedule for demolition, tapos ito rin. So, para maasintadahan po ng hollow blocks to. Siya nga pala mga Karos, may naging problema rito. Yan, tumulo po rito kaya ito tinanggal namin. So nung nag-uulan-ulan, ayan pakita ko sa inyo may tubig pa. Ayan tubig.
Yung tubig po yan eh. So itong part ng slab na to, kay Lumina. Pero nag-concrete topping kami rito. Sabi ko sa client, meron ako isasuggest sa kanila para tuluyan na mawala yung mga problema rito. Tapos yung banda rito, bumalik po yung tulo niya, yun dito. Kaya kung mapapansin nyo, naglumot. Ayan o, medyo ano pa nga eh, parang sariwa pa. Ayan, malamig o. Bumalik yung problema. So matagal na rin po kasi namin matagal na rin namin ginawa tong unit na to. Tapos syempre wala naman po nag-maintenance simula nung na-turnover. So yung effectivity ng mga ipinahid natin dyan for waterproofing natanggal na. So yun, meron tayo sinasuggest kay client na pang matagalan na. Tapos itong handrail, yan for renovation po to. Yan, magpapadeliver po tayo rito ng mga tubular na 1x1 at saka 2x3 na tubular. So ito yung kasama natin dito. Bali ito yung parang magiging orientation ng room partition. So pag akyat, may isang kwarto rito. Ito na yung pinaka master's bed. Then ito naman yung second room. So sa second room, parang ano na lang po to. Pang isang tao. Yan, pang isang single bed. Tapos, Ras, saan ba dito yung tumulo? Dito po. Ayan, dito. Dito. Yan, dito ba? So, yun. Tumulo po ito. Sa gitna. Sa gitna, no? Yan, tumulo. Ngayon, nagkasundo kami ni client owner na schedule pala to, schedule for renovation, schedule natin. Kasi makikita nyo rin naman po. Sample na natin yung kabila. Sira na. Ito rin, ayan, yung sira-sira na rin po. Kaya, nag-decide si client na ipaayos na kasi para pag nilagyan natin ng kisame ito, so wala na sila magiging problema. So ayun yung yung slab na ginawa natin. Nagkaroon na siya ng tulo. So sa ngayon, kailangan na kompletuhin ko muna yung pinabibili ng tropa rito. Kaya meron na ba tayong pang aircon dyan? Ayun na, isa. Ito yung pangalawa. Sige na. So ito yung update. So 2 bedroom dito sa taas. Sige Log, pwede na. Yes, dyan po. So, dito po banda, Ayan, tama. Hindi, kahit pareha, okay lang. Kahit ikaw na bahala mag-decide. Wala namang kasa. So, ito, pag-akit ng dito sa taas, meron po kagad makikitang switch dito. So, sa disenyo namin, itong part ng wall po sana na to, wala na pong ibang nakalagay, sana mas maganda. Para kung sakaling meron silang ikakabit dito, maganda siya tingnan. Tapos itong part din po ng wall na to. So kaya dito po namin nilagay. So tapos may tayo rito. May pin light. Pin light tuloy, pendant light. Yan. Yan. Anayin ko na to. Bibiling ko na muna. Yan, bibiling natin. Tsaka pala, waterproof. At saka yung epoxy. Yan. Unahin po muna namin paayos to. Habang maganda po yung weather. Kasi ito, aangat po to itong pinaka-landing na to. Kaya aangat siya. Kagaya niya, nakaangat na. Okay, bali, project update ulit po tayo rito mamaya. Yan, babalik po ako rito. Unahin ko lang pong bilhin yung mga kailangan nila. Panapat na kaya yung... Ano po kaya? Panapat na po ba yung nyo? Buhangin? Okay na. Sige. Yung tiles natin dito, kuya, hanggang sa poste lang tayo. Bawal sumobra. Yan. Naku, kakasabi ko lang ng magandang weather. Tingnan nyo naman, yung weather natin. Naku, yan na naman. Alas araw-araw na lang. Naulan na. Sige, tara. Dito tayo sa ELC Hardware. Tapos ito yung karagdagan na pinurchase natin para sa Phase 5 project. Siya nga pala mga karos, may dumating na delivery kahapon sa Anyana Bel Air West project. Yung sa pinag-gate pass natin. Ayun, bali nandun na. Kaya pagpasok natin bukas, araw ng Lunes, hindi na tayo masyadong maghahabol. May materialis na kagad. So, babalik po tayo ng Phase 5. Tara.
Dito na ulit tayo. Mukha naman sigurong hindi uulan, di ba? Ayun na. So, nagdala ako rito na Nansag epoxy. Ayan na. So, magagamit pa po natin to. Tapos, gagamitan po natin ng Bostik Power Mix. Hindi, sa ano pa? Papunta na. Malapit na. Bostik Power Mix. Yan na, yung ating slab. So, ito po yung gagamitin. Ito yung gagamitin natin. Kasi ito na nga pala yung maliit. Ayan. Tara, bababa muna namin to. Ayan, balik update tayo. Balik update. Yan, maraming salamat nga pala sa mga kapitbahay natin dito na nakakaunawa. Linggo ngayon. Pero ito, nagtatrabaho tayo. At medyo nag-iingay ng konti. Meron tayong wall demolition na dito. Tapos yung sa tiling works, pinagpapatuloy. Papunta na po yung delivery natin. Yung pina-order natin dito, yung renovation na magiging handrail natin. So papalitan po natin yung disenyo niya at saka yung pinaka-gabay. Tapos sa karagdagang metal studs dun sa taas. Ayan. Ayan, nagde-demolish na si Epoy rito. So itong dating hamba ng pinto ng TNB, papalitan po ito ng wall. Magiging pader siya. Tapos ito rin, nakasintadaan namin ng hollow blocks to. Ayan, dito sa taas, ayan, may drywall na kagad dito. So, ang diskarte, kailangan may gap. Kailangan may gap, papasukan ng masilya. Tapos, yung blind rivet natin dito na ginamit natin, kailangan po kapantay ng piping board. Ayan, kapantay, para hindi na masyadong lilihain. So, nakapasok po siya. Yan ang para magiging disenyo nito, o yung orientation pala, nandito yung kama. Tapos pagpasok nandito yung closet. So naglagay kami ng abang ng outlet dito, isa. Yan, para may saksakan pa. Tapos dito maglalagay rin po ako. Yan, isa. Ayoko sana to eh. Gusto ko sana plain lang pero maglagay tayo kasi medyo malayo na yung isa. Ayun po yung isang location ng mga outlet natin. Ayan. Tapos dito pwedeng paganyan yung kama niya. Yan, paganyan. Tapos dito, karagdagang outlet. Yung kabilaan po yan. Yan, nabitin lang tayo dun sa metal studs. Tapos yung power mix tibay natin sa waterproofing, dito gagamitin. Yan, ipapalinis lang po muna natin yan. Yan, nag-iwan na tayo ng blower. Tapos yung epoxy, yung pagitan ng pader at saka yung slab dyan sa baba. Yan, dyan kasi nagpe-penetrate yung tubig eh. So, yan yung mga ipapaayos natin. Tapos, ano nga pala natin dito, ang gusto nating ipadagdag kay client dito, mas maganda sana na naka-tiles to. Yan, tingnan natin kung magkakasundo po kami. Yan, mas maganda naka-tiles. Yan, para mas matibay na. Tapos ito, i-convert po namin to na may exit. So, may opening tayo para makakapasok tayo rito. Yung bubong na to, nagkatulo na rin to. Isa yan sa mga ayusin namin. Mamaya, after break time, babalik po tayo rito. Meron lang akong aasikasuhin sa biga. Titingin po tayo ng tiles na gagamitin po natin sa Anyana Bel Air West Project. Tapos kapag maganda po yung panahon, papalipa rin natin si Jetly para mapakita natin kung ano yung kondisyon ng bubong dyan sa taas. Okay, let's go! Bali mga karawas, makakasama ko nga pala si Mrs. para doon sa pagpili ng tiles. So, hinihintay lang po natin siya. So meron dito, It Smiles. Ayan na, yun yung comment niya. Yung tungkol po doon sa sa shower enclosure po dito sa naging project natin sa Lumina House Phase 3. Ayan, bali ano po yun, hindi po talaga kayang lagyan. Siguro shower curtain pwede. Kasi yung mga
Sukat po doon is 60 cm lang. So 60 cm para doon sa shower area, 60 cm para doon sa water closet, at saka doon sa may basin lavatory for vanity sa 60 cm lang. So ang sukat doon is 120 by 180 lang yung loob ng TNB. Yan, kaya hindi na po siya nalagyan. Siya nga pala mga karos, sa mga hindi pa po nakakapanood nung finish turnover natin dito sa Lumina Homes Phase 3. Ayan, isa sa mga magagandang bahay na ginawa po natin dito. So ito po, pakibalikan nyo na lang. So sa mga nag-comment, maraming salamat po. Napakaganda po ng inyong mga comment sa mga nagawa namin. Yan. Salamat. And good morning guys. Good morning mga Karo House. Yan. Nandito po tayo sa may City Mini Home Depot sa bilihan ng mga tiles. Yan, kausap na ni Boss Lee yung may-ari nung ginagawa namin sa Anya na para pumili ng mga tiles na gagamitin doon sa bahay niya. Yan, samahan muna natin siya ngayong umaga ng Linggo. Shoutout po sa ating mga kliyentes at sa lahat ng mga masusugid nating mga subscribers. Yan. Nakikita niyo po, ma'am? Yan. Ayan, ito po siya, ma'am. Pumipili sila ng mga tiles para sa sala, sa kwarto, sa buong bahay hanggang sa labas. Alin po, dito? Medyo Ganito yung ginagawa ni Boss Lee kapag malapit ng mag-tiles dun sa ginagawan. Kinokontak niya na yung may-ari para makapamili ng mga tiles na gusto nila para dun sa bahay nila. Ayan, dito po sa City Mini Home Depot, marami kayong mapipiling mga tiles. Sobrang dami. Ito yung branch nila sa May Biga. Yan. Mama, natawag dito. Pero kasi naka-screen dito. Matanong ko muna kasi dito. Yan mga karawas, okay na tayo rito. Bali, share ko nga po pala sa inyo yung napili ni client owner na tiles. Pakita natin. So ito yung isa mat na gagamitin po natin dito sa floor area, sa first floor. Tapos din sa kwarto, sa back extension. At saka sa second floor area. So ang in-order ko nito, mga nasa 193 pieces. Ito. Tapos dito naman, yung option ni client, gusto niya, medyo may pagka-gray. Pero mas pinili niya itong earth color. Ito naman isa 350 yung in-order natin. 350 pieces na gagamitin sa balcony, sa second floor, tsaka sa corner area. Tapos gagamitin din natin sa may fence flooring, tsaka sa corner area. Yung sukat nga pala nung floor area ni client owner is 80 square meter. Tapos 100 square meter naman yung lot area. Tapos may mga choices pa dito. Choice din ni client itong tiles na to. Kaso nga lang, nag-usap sila na ayaw na nila ng paiba-iba. Kung pwede rin pong gamitin to sa balcony. Kung mga ganito ang klaseng color ng tiles, hindi na kayo mahihirapan nitong linisin. Yan, industrial look din. Yan, okay na tayo rito. Napa-double check na lang natin kay Kuya kung marami silang stock. Siyempre, pag bibili tayo ng tiles na napili ni client, kailangan may maraming sobra dito sa tile center. Just in case na mabasagan tayo or magkulang, may stock pa. Okay na. So, bago tayo umalis, is yung 60 by 60, sobrang dami, no? Yan, sobrang dami. 40 by 40 naman, status. Ayun, dami. Ito po yun, napili ni client. Dami. At saka, ito namang, ano na to, tile center, maraming branch. Just in case na kulang dito, makukumpleto nila sa ibang branch. Yan, pepresyohan po ng kaibigan natin. Ang bait yung kaibigan natin na yan. Deliver yan, sir. Kung magpresyo yan, sobrang laking discount. Thank you. Thank you, sobra. Kita nyo, binigay na lang ng murang-mura na yan. Diba, no? Bali mga karaos, biglaan tayo napapunta rito sa Anyana Bel Air West Project.
So ito na nga po pala yung ano natin, dumating na buhangin na yung karagdagan. So kinuha ko po itong demolition hammer natin or yung chipping gun. So pagka ano kasi, pag nagde-demolish tayo, kulang po yung isa. Kailangan talaga dalawa para may palitan. Kasi kapag uminit to, kailangan may pamalit po kagad. Ayan yung karagdagang bakal na dumating. Ayan, karagdagang bakal. Tapos ito medyo naayos na po yun dito sa balcony. Yung pinuntahan nga po pala natin ng mga tiles, dito po yung gagamitin. Ayan sa floor area rito. First and second floor area, pati yung sa may back extension area. Tapos sa karagdagan simento, ayan, nadagdagan na. So yun lang po yung pinunta natin dito, yung chipping gun lang. Tapos bukas, schedule na rin po natin to, yung mga panambak. Ipapahakot na rin po natin to. Para lumuwag-luwag po rito. Tapos ito rin, schedule na rin natin na madala po dun sa susunod na project natin sa Lumina Phase 6. Ayan. Op, yeah. Let's go. Okay na tayo. Tara. Ayan, time check. Mag-aalas 5 na po. So update na tayo sa mga nagawa rito sa project natin sa Lumina Homes Phase 5 na isang Angeli Inner Unit. Bago matapos tong vlog natin, palili pa rin po natin si Jetly. Ayan, maraming salamat po sa weather para sa araw ng linggo. Ang ganda. Ayan, ang ganda po. Okay, bali meron na po tayong isang tao na pinaakyat po dun sa taas. Kasi napansin ko, nabaklas po yung mga flashing. Ayan. So update, ito yung tiles. So nasa gitna po yung pinaka-drainage niya. Tapos itong tubo na to, yan naman po yung para sa floor, sa drain ng ating AC pag nagkaroon sila ng aircon dyan sa loob. Yan. So ito na yung covered ng tiles. Ito na lang po yung hindi pa yan ang nalalagyan. Yan, pinapakabit na rin po natin sa electrician natin yung mga pin light. Ganun. Yan. Tapos ito, unti-unti na natin pinapa-demolish. Dito sa taas, nakapag wall partition na kami gamit yung mga piping board. Tapos naikabit na rin yung hamba at saka yung pintuan. So para maikabit lang po yung pinto, kulang pa to ng hinges. Yan, kulang pa. Sarado na kasi hardware ngayon. Dalawa pa lang to. Ang common na nilalagay namin dito, ang bilang na nilalagay namin dito, 3. Para maganda-ganda. Yan. So itong bubong kaya tumulo to. So ayan na. Ayan, nagbukahan na po yung mga ano niya. Ayan, pinapalagdagan na natin. Ayan. Yan, mas matibay po yan kapag kaganyan. So wala, ngayon lang kasi tayo nagkaroon yan. Kasi kapag yung pako lang tapos imamartilyo lang natin, may pagkakataon na bumibigay. Yan, meron pa nga yan dito eh. So tatanggalin na lang po muna namin tong grills na design. Yan, para mapulido namin. Tapos dito nakapag-umpisa na po sila magkabit ng PVC panel. Yan. So ang ilaw na ilalagay namin dito, naglagay pa rin kami ng center light. Tapos maglalagay kami ng pin light dito. Center light, tapos pin light. Tapos dito naman, isang center light, tapos gagamit kami ng maliliit na pin light dito. 4. Tapos dito, sa hallway natin, yan, meron tayong 3 pin light. Isa rito, tapos 2. Tapos meron tayong sa stairs. Yan. Sa mga susunod na gagawin dito, yung renovation ng handrail. So yung handrail natin, babaguhin po natin to, babaklasin po natin. Yan, may panibago na tayong materials para rito. Tapos dito, yung sa waterproofing at saka pagsisilyado ng ating pader at saka floor dito, yan asikasuhin natin sa mga susunod naman. So yung renovation ng bubong, yan, baka mapahuli na lang po muna natin yan. Yan. Okay na po tayo rito.
Yan, ito po muna yung mga naganap. Yan ngayong araw po ng linggo dito sa project natin sa Lumina Homes Phase 5. So sa renovation ng bubong, mapanood po muna ni client owner itong vlog natin kasi blinag po natin ng mas maganda po yung, yung weather. Kasi yung nagpunta ako rito, nagpasa ako sa kanila ng drone shot. Yung aerial view natin dito, bali hapon na po yun. Mga bandang 5 hanggang 6 na ng hapon. So mas maganda ito pag napanood niya para makapag-decide na rin po sila. Kasi yung nakita naman po natin yung mga bubong isa nakita ko yung mga bubong dito baliktad po yung mga pagkakakabit. Ngayon kung babaklasin namin, babalik natin sa dati, magkakaroon pa ng dagdag na damage yung bubong. Kasi ibang part ng yero may mga damage na. So ito, hanggang dito na lang po muna yung vlog. So kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Yan, papaliparin po natin si Jetly ngayon. Let's go! Tara! Bale ito mga karos, pinalipad na po natin si Jetly. Gusto ko po sana ipakita rito sa vlog kung ano po yung kondisyon ng bubong nila client. So bali rito, ipapakita po natin dito kung ano yung kondisyon niya at kung ano po yung mga dapat ayusin. Sa nakikita ko, itong vlog na to kailangan mapanood muna nila client owner. Pero nagpasa na rin kasi ako nito ng video sa kanila pero hindi ganun kaklaro. Ito mapapansin nyo sa dulo ng mga yero. Yan parang kinakalawang na po yan. Yan mahina na po yan. Kapag kakinalawang yan lalo pong numinipis. Tapos yung gutter niya butas-butas na rin. So dito hindi pa malinaw yung itsura ng yero kung ano pa yung damage niya. Pero mamaya may papakita po natin gamit tong si Jetly, yung drone shot natin. Yung ginamit na yero rito nasa 0.3 to 0.4 lang. Kaya kapag inapakan, yan madali po siyang mayuyupi. So dito parang maayos pa po yung yero. Pero yung kondisyon niya mamaya makikita natin na mas malapitan. Ito nakikita niyo dulo ng yero, yung kinakalawang na yan. Dapat yung yero na yan sa dulo, nakabend po yan pababa sa gutter. Kaso nga lang kapag ginawa natin na i-bend yan, baka maano na po siya, matuklap na. Kasi kinakalawang na. So ito medyo nilalapit po natin yung drone at ito makikita niya na. So makikita nyo yung pinakadugtungan ng yero rito ay baliktad. Kagaya po sa mga nakikita po natin sa mga ibang vlogs ko, sa mga previous vlog yan baliktad. So dyan pumapasok yung tubig. Meron pa akong isang paraan dyan para hindi mas magastos. Kung ano po yung ginawa ko sa bahay. Ayan makikita nyo may UP-UP na rin yung ibang part ng yero. Tapos lahat po nung text screw halos kinakalawang na. So yan. Aerial view footage muna tayo. Ayan. Yan, para ma-enjoy po din natin yung itsura po ng subdivision ng Lumina Homes. So ito yung papuntang Sahod Ulan. Ito yung ating subdivision na ginagawa, Lumina Homes, kasama na yung Camellia. Yan. Ang taas na ni Jetly dyan. So ito yung pinakalikod ng Lumina Homes Phase 5 dito banda. Makikita naman natin dito yung Lumina Homes Phase 5. Ang kasunod dyan Lumina Homes Phase 4. Tapos yung pinakadulo yun na yung Lumina Homes Phase 6. Yan halos magkakaano lang po sila, magkakasunod. Sa team namin ng Lee & Aki Builders, hindi naman po kami basta-basta nagre-renovate ng bubong. Kagaya nito, kompleto siya at mukha pa siyang maayos tingnan. Pero kaya naman yan isalba. Nasa huling desisyon or pampinali si client para nasa kanya ang desisyon kung gusto niya po itong iparenovate or hindi. Kung repair, hindi natin yan mabibigyan ng warranty kasi kung repair lang. Pero kung sakali naman pong ipa-renovate niya ng buo, yun, makakapagbigay tayo ng warranty. Ayan po. Hanggang dito na lang po. Kita-kita na lang po sa susunod na vlog. Paalam po muna.